Nagsimula ang pelikula sa isang flash forward kung saan si David, na ngayon ay isang international arms dealer, ay inilabas mula sa trunk ng kotse matapos na kinidnap at bugbugin ng dalawang lalaking Albanian. Lumapit si Henry at tinutukan siya ng baril para magpadala ng mensahe. Isinalaysay ni David kung ano talaga ang tungkol sa digmaan. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho si David bilang isang massage therapist sa Miami na nagbibigay ng serbisyo sa mga mayayamang lalaki. Hindi siya nag-e-enjoy sa kanyang ginagawa pero kailangan niyang maghanap buhay matapos na lumipat mula sa kanyang mga magulang at dahil hindi naging matagumpay ang kanyang dating trabaho. Isang araw, nagpasya siyang huminto habang gagamitin niya ang kanyang buong buhay na ipon sa mga high-quality na Egyptian bedsheet para ibenta sa mga retirement home. Nag-propose siya sa isang potensyal na kliyente pero tinanggihan ang alok dahil hindi naman kailangan ng mga matatanda ang kumot sa kanyang pasilidad. Nasa dilema na ngayon si David dahil inasahan niyang madaling uunlad ang kanyang negosyo. Sa isang libing, nakasalubong ni David si Ephraim, isang dating kaibigan na matagal na niyang nawalan ng kontak. Sinama siya ni Ephraim at sinabi sa kanya na dati niyang pinagtatrabahuhan ang kanyang tiyuhin bilang nagbebenta ng mga baril sa internet hanggang sa alisin siya nito. Kaya nagpasya siyang magsimula ng sariling kumpanya na pinangalan ng A Incorporated. Umuwi si David sa kanyang kasintahan na si Is at sinabi ang tungkol sa pagkikita nila ng dating kaibigan. Ibinahagi rin niya na si Ephraim ay bumalik sa Miami at dadaan siya sa kanyang opisina bukas para sa tanghalian. Pinapasok siya ni Ephraim sa opisina habang nagpapanggap siya bilang isang opisyal ng hukbo para malaman kung ano ang binibili na baril ng kanyang mga kakumpetensya. Ibinunyag din ni Ephraim na siya ngayon ay nagbebenta ng mga armas sa militar ng US para sa kasalukuyang digmaan sa Iraq at nakakakuha siya ng maraming pera mula sa mga deal. Ipinaliwanag pa ni Ephraim na ang mga order ng kagamitan sa militar ay nakapost sa isang public website. Ang kanyang pangunahing trabaho ay magbenta sa mga maliliit na order na hindi pinapansin ng mga pang big time. Ang mga maliliit na order na ito ay nagkakahalaga pa rin ng milyon-milyon. Sinabi ni Iz kay David na siya ay buntis. Dahil alam na wala siyang magagawa para sa kanya, ibinahagi niya ang kanyang problema kay Ephraim. Si Ephraim ay nag-alok sa kanya ng trabaho sa A pero si David ay hindi makapagdesisyon dahil silang dalawa ni Is ay tutol sa digmaan sa Iraq. Ipinaliwanag ni Ephraim na siya mismo ay hindi sumusuporta sa digmaan ngunit hindi niya kayang sayangin ang pagkakataong kumita mula rito. Si David ay nagsisimula na ngayon na magbago ang paninindigan pero hindi siya sigurado kung paano niya ito sasabihin kay Is. Nagdesisyon si David na magsinungaling sa kanya na magtatrabaho siya para kay Ephraim. Sinabi niya sa kanya na sa tulong ng kanyang kaibigan magbebenta sila ng bedsheet sa US military. Natuwa si Is dahil ayaw na niya makita ang mga kumot na yun sa kanilang apartment. Pagkatapos ay nalaman natin na si Ralph Slotsky, isang local businessman, ay sikretong partner ni Ephraim. Binigyan niya sila ng pondo matapos matiyak na nagbebenta lamang ng armas ang kumpanya ni Ephraim para protektahan ang Israel sa mga kaaway nito sa Middle East. Habang nasa isang restaurant, nakatanggap si David ng tawag mula sa isang opisyal sa Iraq. Sinabi niya kay Ephraim na nakakuha sila ng kontrata para mag-supply ng libo-libong Beretta pistol sa Iraqi police sa capital ng Iraq. Ito na ang pinakamalaking contract nila simula nang magkasama. Nakatanggap si David ng tawag habang nagpapa-ultrasound si Liz para tignan ang kalagayan ng kanilang baby. Lumabas siya sandali para sagutin ang tawag na mula kay Captain Santos, ang opisyal na nakuha ni David para sa mga baril. Sinigurado sa kanya ni David na ang shipment ay nasa schedule. Sinabi ni Santos na dahil ipapadala ang mga armas mula sa Italy, gusto niyang malaman kung alam ba ni David ang bagong batas na ipinasa na nagbabawal sa pagpapadala ng mga armas mula sa Italy patungo sa Iraq. Sa kabila ng kawalan ng alam tungkol dito, nagkunwari si David na alam niya ang posibleng mangyayari at alam na ang mga dapat gawin. Kinausap ni David si Ephraim kung ano ang susunod nilang gagawin. Nang tanungin kung oras na ba para sabihin kay Captain Santos ang totoo, tumanggi si Ephraim at sinabi na ang pagsasabi sa kanya ng katotohanan ay hindi makakatulong. Ang plano ni Ephraim ay iruta ang kargamento sa Jordan bago ito ipadala sa Iraq. Sa isang family gathering, pumunta si Ephraim nang hindi nagpapaalam dahil may importanteng bagay silang kailangang pag-usapan ni David. Sinabi ni Ephraim na ang kanilang kargamento ay nahuli sa Jordan. Si Captain Santos, na nabigla kung bakit nakarating sa Jordan ang shipment, ay tinawagan si David at nagbanta na iba-blacklist ang kanilang kumpanya. Kinuha ni Ephraim ang telepono at nakiusap na wag gawin ito dahil alam niyang masisira ang kanyang negosyo. Gumawa siya ng kwento kung bakit hindi niya pwedeng mawala ang kumpanya pero ibinaba na ni Captain Santos ang tawag. Habang nasa labas ang dalawa, narinig ni Is ang kanilang pag-uusap at nalaman na si David ay nagbebenta ng armas. Siya ay nagpahayag ng kanyang pagkabigo dahil nagsinungaling siya sa kanya. Ipinaalala rin niya kay David na sila ay kapwa tutol sa digmaan. Sinubukan niya ipaliwanag na kailangan niya ang trabaho dahil ang kanyang negosyo sa bedsheet ay hindi nagtatagumpay. Naputol ang kanilang pagtatalo nang sabihin ni Ephraim kay David na kailangan nilang lumipad patungong Jordan para harapin ang sitwasyon ng direkta.
Dumating sina David at Ephraim sa Jordan dahil sa hold ang kanilang permit ay nag-expire na at kailangan ng oras para mag-request ng bago. Kaya sinuhulan na lang nila ang mga lokal doon na ilabas ang kargamento at umaasa na ang lahat ay maaayos. Pagkalipas ng 3 araw, wala pa rin silang update tungkol sa kargamento. Nagsimula nang isipin ni Ephraim na naloko sila. Di nagtagal ay tumunog ang kanyang telepono at sinabi sa kanya ng batang interpreter na ang kanilang contact ay nasa labas. Sa halip na ililipad ang kargamento, gagawin na lang ito sa pamamagitan ng lupa. Sinigurado sa kanila ng bata na ang kanilang driver ay ang pinakamahusay na smuggler sa negosyo. Nag-alangan si David sa biyahe pero nagawang kumbinsihin siya ni Ephraim. Mayroon silang 800 kilometrong biyahe at ang oras ay wala sa kanilang panig. Habang sila ay naglalakbay sa gabi, ang kanilang truck ay pinahinto ng patrol sa border para sa inspection. Si David at Ephraim ay kinakabahan dahil maaaring ito na ang katapusan ng kanilang paglalakbay. Ipinaliwanag ng kanilang driver na ang mga dayuhang kasama niya ay may negosyo sa Baghdad. Pagkatapos ay nagbigay siya ng 2 kahon ng sigarilyo. Ligtas sila sa ngayon at nagpatuloy ang kanilang biyahe. Nagising si David habang ang kanilang truck ay nakahinto sa gasolinahan. Wala na ang kanilang driver, lumabas siya at tumingin sa labas pero nakita niya ang isang bangkay sa gasolinahan. Agad siyang bumalik sa truck at sinabi kay Ephraim na hindi naman nagulat sa natuklasan ni David. Tinawagan ni Is si David para ipaalam sa kanya na suportado niya ito. Napansin ni David ang mga sasakyang may mga armadong lalaki ay papalapit sa kanila. Sinigurado niya kay Is na ayos ang lahat bago ibaba ang tawag. Lumayo si Ephraim dahil kailangan niyang umihi. Agad na tinawag ni David si Ephraim habang papalapit na ang mga sasakyan. Si Marlboro, ang kanilang driver na nasa labas din para kumuha ng gasolina, ay naiwan nang minaneho ni Ephraim ang truck para makalayo sa mga rebelde. Nakiusap siya sa kanila na hintayin habang bitbit niya ang kinuhang gasolina. Nakahabol si Marlboro at muling pinano ang tangke ng truck. Sinimulan silang barilin ng mga rebelde habang papalapit sila sa Iraq. Kalaunan ay huminto ang paghabol sa kanila ng mga rebelde dahil itinaboy sila ng helicopter. Dumating ang 3 sa base militar. Nagulat si Captain Santos nang makita sila. Napahanga din siya na dumating sila dahil alam niyang kailangan pa nilang dumaan sa tinatawag nilang Triangle of Death. Kalaunan ay binayaran na sila. Naging maganda ang negosyo para sa dalawang magkaibigan. Sila ay inihatid sa airport at bumalik sa US pagkatapos ng matagumpay na deal. Ang dalawa ay ayaw nang huminto, lalo na ngayon na ang AI gumawa ng paraan para makumpleto ang delivery. Itinaas din ni Ralph ang kanyang investment kaya mas lumawak ang kanilang negosyo. May chance ang kumpanya na makipag-deal sa Afghanistan na nagkakahalaga ng $300 million at kung mananalo sila sa bid, ito na ang kanilang pinakamalaking kontrata. Ang deal na ito ay nangangailangan ng 100 million rounds ng AK-47 na bala at magiging sigurado ang $100 million na kita para sa kumpanya. Bumiyahe sila sa Las Vegas para maghanap ng supplier pero ang logistic ay walang kwenta dahil lumalabas na hanggang salita lang sila. Dahil sa swerte, nakita ni David si Henry Gerard habang naglalaro sa isang casino. Si Henry ay isang maalamat na arms dealer at tiniyak sa kanila na kaya niyang supplyan ang kanilang order dahil mayroon siyang access sa napakalaking hindi nagagamit na imbakan ng armas sa Albania. Bukod pa rito, dahil ang Albania ay nasa bingit ng pagsali sa NATO, kailangang alisin ng bansa ang lahat ng mga armas na ito na ituturing na ilegal pagkatapos sumali. Hindi direktang masusuplayan ni Henry ang US military dahil nasa terrorist watchlist siya. Sa pamamagitan ng kanilang kumpanya, maaari niyang magawa ang order at lahat ay makikinabang dito. Si Ephraim ay interesado na magpatuloy sa plano pero hindi komportable si David na makisama kay Henry. Nagawa ni Ephraim na kumbinsihin si David na ipinaliwanag na ito ang tanging paraan. Pumunta ang dalawa sa Albania para makita ang supply at masubok din ang mga ito. Si Ephraim at David ay namangha nang makita ang isang malaking warehouse na puno ng mga armas kasama na ang mga bala na kanilang kailangan. Bumalik sila sa US at nanalo sa bid. Si David ay pumunta sa Albania ng mag-isa para ihanda ang shipment. Kalaunan ay natuklasan niya na halos lahat ng bala ay mula sa China at itinuturing na ilegal dahil sa embargo ng US. Kaagad niyang ipinaalam kay Ephraim dahil ito ay maaaring maging isang malaking hadlang para sa kanila. Iminungkahi ni Ephraim na i-repack ang mga bala gamit ang mas magaan na storage. Ang kanilang Albanian driver, si Bushkim, ay ipinakilala sila sa kanyang kaibigan na si Enbert na maaaring magbigay ng kahon at mag-repack ng mga bala. Nalaman ni Ephraim kay Bushkin na si Henry ay naniningil sa kanila ng 400 na dagdag. Hindi nagpakita ng interes si David tungkol dito at gusto ni Ephraim na tanggalin si Henry sa deal kaya hinikayat naman siya ni David dito at sinabing kikita pa rin naman sila ng pera. Desidido si Ephraim na turuan ng leksyon si Henry. Natuklasan ni Henry na siya ay tinanggal kaya gumanti siya at kinidnap si David at binugbog. Pagkatapos ay binantaan niya si David habang tinututukan ng baril. Bumalik si David sa bodega at nalaman na hindi pa nababayaran ni Ephraim si Enber. Nalaman din niyang nawawala si Bushkin. Umuwi siya sa Miami at sinabi kay Is ang lahat.
Nangako siyang hindi na siya magsisinungaling sa kanya uli. Hiningi ni David kay Ephraim ang kanyang pera, aalis na siya matapos ang insidenteng iyon sa Albania kung saan naglagay ng baril si Henry sa kanyang ulo. Tumanggi si Ephraim na magbayad. Pagkalipas ng 3 buwan, nilapitan siya ni Ralph para mamagitan sa kanila ni Ephraim. Umupo sila sa isang restaurant pero nakita niyang katawa-tawa ang alok ni Ephraim tungkol sa kung ano ang dapat na makuha ni David sa deal. Binantaan ni David si Ephraim ng katibayan ng mga dokumento na kanyang pineke. Nakatanggap ng tawag ang dalawa mula sa New York Times. Lumabas na may nagaganap na investigasyon tungkol sa repacking. Pagkalipas ng ilang sandali, inaresto sila ng FBI. Si Amber, ang Albanian na kinontratang mag-repack ay hindi na binayaran. Kaya tumawag siya sa Pentagon at isinumbong sila. Natapos ang pelikula nang si Ephraim ay sinentensyahan ng 4 na taon sa bilangguan, habang si David ay 7 buwan lamang ng house arrest. Humingi ng tawad si Henry para sa pagkidnap. Binigyan niya si David ng isang briefcase na puno ng pera para pasalamatan siya sa hindi pagdawit sa kanyang pangalan. Maraming salamat sa panonood at kung nagustuhan mo ang movie recap na ito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pa na video.